Sa ibang balita, bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Ineng, umabot na sa mahigit 30 katao ayon sa NDRRMC. Ang detalye sa ulat ni Waywaya Macal. Sa kabila ng halos 3 linggo nang umalis sa bansa ang bagyong Ineng, ay patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi at maging ang pinsalang idinulot sa Northern Luzon. Ayon sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 32 na ang naitalang nasawi dahil sa bagyo. Ang mga nadagdag ay mula sa Caraga Region na kung saan sa Tanig, Mankayan, Benguet naitala ang mataas na bilang ng mga nasawi kung saan maraming natabunan ng guho, habang 8 ang nawawala at nasa 24 naman ang naiulat na nasugatan. Sa casualty natin, yung pagbabago kasi hindi naman agad, nagkakaroon tayo na may nare-retrieve na katawan dito sa landslide area. So, nga nung una, ang sabi after 1 more week is mag-close na tayo ng search, rescue and retrieval operations. And then meron nag-request pa rin. So ito, nagpapatuloy pa rin sila at nag-extend ng tulong sa ating mga kababayan. Kaya medyo nagkakaroon ng delay dun sa update ng casualty kasi depende kung meron pa silang makukuha o may ma-retrieve pa na katawan. Bukod dyan ay patuloy din ang pagtaas ng bilang ng halaga ng pinsala dahil lumobo sa higit 4.1 billion pesos ang kabuuang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Sa infrastruktura, ang naitalang mataas ang halaga ng pinsala na umabot sa 2.3 billion pesos sa Region 1, 2, 3 at Caraga Region, habang nasa 1.73 billion pesos naman ang nasirang mga pananim. Parehong naitala sa Ilocos Region ang mataas na bilang nasirang pananim, kalsada at tulay dulot ng bagyong Ineng. Kaya lumalaki siya kasi nagkakaroon na tayo ng sa iba pang mga probinsya. Kasi ang ginagawa natin dito kung nagko-consolidate tayo, maaaring magkaroon pa rin ng pagbabago hanggat hindi tayo nakakapaglabas ng final report dahil patuloy pa rin pumapasok yung mga reports natin mula sa ating mga regional at mga provincial councils. Habang 7 probinsya naman ang nagdeklara ng state of calamity. Ito ay ang Ilocos Norte, Benguet, Santa Praxedes, Cagayan, Balban, Kalinga, Apayao, Mountain Province at Abra. Maliban dyan, ang Armed Forces of the Philippines naman ay kaagad nagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Bukod sa pagtulong sa search and rescue ay sila din ang nagdala ng mga relief goods sa mga lugar na na-isolate na ilang araw dahil sa bagyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macal.